Ika-5 kabanata, si Jae-hwan ay pumasok na sa pinto ng ika-100 na palapag kung saan matatagpuan ang control room. Sa pagdating niya dito ay tumambad sa kanya ang mga monitor screen. Lahat ba ng nakikita ko ay mga lugar sa loob ng tore? Nakikita ko ang palapag ng pagtawag, pati na rin ang lugar sa Atopos. Sambit ni Jae-hwan, at bigla may narinig siyang nagsalita. Kainis, nandito ka na pala. Akala ko dadaan ka pa sa nayon bago pumunta rito. Naging maingat si Jae-hwan kaya pumosisyon siya agad para makipaglaban. Huwag ka naman maging ganyan, relax ka lang, hindi naman kita kakalabanin. Patawad, hindi ko pala naipadala ang aking mensahe ng maaga. Sandali lang ito, aayusin ko na, sambit ng nilalang na nagsasalita. At may biglang lumabas na notification sa harapan ni Jae-hwan. Itong nakamit mo, sa panlabas na aspekto, ay parang maganda, pero sa totoo lang nakakairita itong tingnan. Isang pop-up screen ang lumabas sa harapan ni Jae-hwan. Binabati kita, ikaw ang pinakauna, na nakatapos sa tutorial tower na laro sa loob ng mundo ng ika-274. Itong nakamit mo ay itatala sa Immortal Library o ang Akashic Record. Itong record na ito ay itatago at makikita lang ng mga monarch sa Great Land. Ito ang mga nakasulat sa notification ni Jae-hwan, natulala siya nang mabasa niya ito. Ano ba ito? Tutorial? Sambit ni Jae-hwan habang nagdidilim ang paningin, at nagkakaroon ng halusinasyon. Maraming mga patay na tao ang nasa paligid niya, nagimbal siya sa kanyang nakita, parang kinakain siya ng kadiliman. Nakakagulat ba ito para sa'yo? Pero sana hindi ka lamunin ang gusto nito. Dahil kung magpalamon ka ay siguradong kakainin ka ng iyong emosyon, pero sa tingin ko huli na para pigilan ba ito? Hay! Pero nakayanan mong tumagal dito kahit isa ka lamang tao, kaya huwag kang magalit, sambit ng itim na leon. Pero may napansin siyang kakaiba, imbis na malunod si Jae-hwan ay parang hindi ito umaapekto sa kanya. Siya ay nakatayong tumingin sa leon, uy, ang bilis mo namang makarecover. Sa iyong emosyon, sambit ng leon, sino ka ba? Tanong ni Jae-hwan. Ay ano ba yan, nakikipag-usap pala ako sa'yo nang hindi nagpapakilala. Patawad, natutuwa lang talaga ako na makita ka, at makapunta sa ika-100 na palapag. Ako nga pala ang demonyo na si Beast Train, ang siyang nagmamay-ari ng toring natapos mo. Sambit ng leon, kung ang lahat ng ito ay pawang tutorial lamang, ibig sabihin may tunay na laro pang dapat tapusin. Tanong ni Jae-hwan, ikaw talaga ay may malawak na isipan para maintindihan ang lahat ng ito. Pero bago ang lahat, meron akong gustong ipakita sa iyo. Sambit ng leon habang pinitik niya ang kanyang kamay at ipinakita ang mga nakaraang pangyayari sa buhay ni Jae-hwan. Habang nakatingin si Jae-hwan sa mga pinapakita ng demonyo, siya ay parang tinutukso ng demonyo. Ito ang mga pangyayari, noong siya ay umaakyat pa lamang ng tore. Ang mga kasamahan niyang nakasama, pati na rin ang kanyang unang minahal na babae. Ang pagsali, di niya sa grupo ng mga veteranong manlalakbay, at ang mga laban na kanilang napagtagumpayan na magkakasama. Pati na rin ang pagkamatay, ng kanyang minamahal na si Soyeol, ganun din ang huli niyang kaibigan, na napagod at umatras sa laban. Ano, bumalik na ba uli ang mga alaala mo sa kanila, ang lungkot, pagkagalit, at pagsisisi? Itong mga emosyon na nakadikit sa iyo ay mga walang kwenta kahit na may natitira pang emosyon sa iyo. Kahit ito ay lumipas na, at para sa iyo Mr. Jae-hwan, maaaring mong i-restart ang laro, mula sa simula. At mas lumapit pa ang leon na parang usok at tinutukso si Jae-hwan. Ito ay parang pangarap na pwedeng mong matupad, ang unang tao na nagsimula uli, nadala ang mga memorya ng mga nangyari sa kasalukuyan. Sambit ng leon habang si Jae-hwan ay magulo ang isipan, di ba dapat na maliligtas na ang mundo? Kapag natapos ko na ang tore, iyong paanyaya na iyon, ay isang panlilinlang, at ako ay niloko. Sa umpisa pa lamang ay wala na talagang paraan, upang mapigilan ang pag-usbong ng Tower Impact. Ang pag-asa lang namin ay ang patuloy na pag-akyat sa tore. Ang pagligtas ng sangkatauhan ay isa lang sa aming kahilingan. Pero sa tingin ko, na alam mo na din, ang sagot ko. Na hindi ako babalik sa nakaraan, tugon ni Jae-hwan. At tumawa ng malakas ang leon habang lumalaki ang ulo nito. Pinapaalala ko lang sa iyo na kung wala sa toring ito o sa Great Land ang item, hindi kita mapapabalik sa nakaraan. Sambit ng leon na demonyo, ano ang ibig mong sabihin?
Alam kong merong batong regression stone. At natahimik bigla si Jae-hwan habang nagsasalita, napagtanto niya ang sinabi ng Ice Dragon. Na nagpaluko sa bato, at doon niya napagtagpi-tagpi ang mga naalala niya. Ipapaliwanag ko lang sa iyo, na ang batong iyon ay hindi regression stone, kundi bato ng incubi. Ang mga gumamit ng mga batong iyon, ay hindi talaga bumalik sa nakaraan, kundi nakulong sa isang panaginip, na nilikha ng incubus. Bago pa sila makapunta sa ika-77 na palapag, hindi ko inaakala na may mga lahi na kagaya ninyo na obses na makabalik sa nakaraan. Kayo lang ata ang lahi na gumawa nito. Sambit ng demonyong leon. Maaring totoo nga ang sinabi mo, tugon ni Jae-hwan, magaling kong naiintindihan mo ako. At kung gayon din ay magsimula na tayo sa totoong laro. Hindi tungkol sa pagbalik sa nakaraan ang laro, simple lang naman ito. Ikaw ay uulit na akyatin ng tore, at tiwala akong pipindutin mo ang oo. Sambit ng dragon habang si Jae-hwan ay nakatingin sa notification ng sistema. Ay kaagad niyang pinindot ang hindi, at nagulat ang leon sa ginawa ni Jae-hwan. Nagpapasalamat ako sa iyo, dahil alam ko na ang katotohanan sa likod ng toreng ito. Sambit ni Jae-hwan, at may lumutang sa likod ng leon, paglalarawan ng item, pamagat, tore ng bangungot, mode ng pagtuturo, paliwanag, pansamantalang pangalan kuta ng panghihinayang, ikalawang gawa ng bangungot na lumikha. Lumulubog ang tumutugon sa tawag ng tore, sa itinayong panaginip ng incubus, at pagkabasa ni Jae-hwan dito alam na niya na nasa loob na siya ng ginawang panaginip ng incubus, kung nasa loob na ako nito ngayon, ikaw ang huhulihin ko, tatapusin kita at aakyat ako sa susunod na tore, sambit ni Jae-hwan na matalim na nakatingin sa leon.